Magandang araw mga ka-sideline. For today's video mga ka-sideline, prevention tayo. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya magbabakuna tayo ngayon para may panlaban sa pangit na panahon ang ating mga alagang manok. Paalala lang po, hindi po ako isang doktor, hindi rin po ako isang eksperto. Itong mga babanggitin ko ay batay lang po ito sa aming karanasan. Naging epektibo po ito sa amin. So kung gusto nyong itry, kung wala pa kayong sinusunod, pwede nyo pong subukan. Yun lang po. Maraming salamat. Ang ibabakuna pala natin ngayon mga ka-sideline ay yung para sa Newcastle's disease. Ito yung sinasabi minsan na peste sa manok. Nauubos yung manok, biglang nahuhulog. So yun po ay dapat magkaroon ng Newcastle's disease na bakuna. At itong bakunang gagamitin natin mga ka-sideline ay ito yung clone vaccine. Itong clone vaccine mga ka-sideline, napakaganda nito kasi pwede ito sa lahat ng edad ng manok. Day old hanggang sa breeder age. Sa pagmamanok mga ka-sideline, big time man o backyard scale lang, pare-parehas lang tayo ng dapat ma-maintain. Dapat ma-maintain natin ang maayos na pabahay sa mga alaga, dapat ma-maintain natin ang tamang patuka, dapat ma-maintain natin ang mataas na quality ng mga alagang manok, at saka dapat ma-maintain natin ang maayos na kalusugan ng ating mga alagang manok. Kapag meron tayong ganyan, sure tayo na magiging successful ang ating pagmamanok. Itong pagbabakuna na ating ginagawa mga ka-sideline ay nakakatulong ito upang mapanatili natin ang magandang kalusugan ng ating mga alagang manok. Kasi nga kapag bakunado ang manok, may panlaban siya sa mga pesteng pwedeng darating sa ating bakuran. Tandaan natin mga ka-sideline na kahit bakunado ang ating mga manok, hindi ibig sabihin na bakunado ang ating manok ay hindi na yan magkakasakit. Ang advantage lang ng bakunadong manok mga ka-sideline ay madali silang gumaling kapag nagkasakit at saka hindi sila madaling tamaan ng sakit. So mas mainam na bakunado ang ating mga alaga para sure tayo na ang ating mga pagpapahatch at saka ang ating mga breeder ay may panlaban sa mga posibleng sakit na hindi natin kayang gamutin gaya ng Newcastle's disease. So makakalusot tayo dyan kapag dumako yan sa ating lugar. Kaya napakahalaga nitong pagbabakuna. Itong bakunang clone vaccine mga ka-sideline ay napakalaking tulong nito sa atin. Kasi dati, dapat magbakuna ka muna ng B1B1, tapos after a month, babakuna ka na ng Lasota. Minsan Lasota plus IB or infectious bronchitis. Itong gamit natin ngayon, wala itong IB, Newcastle's disease lang. So hindi kasi talaga natin kaya yung aratay. Naka-experience na tayo niyan. So napakahalaga talaga ng pagbabakuna sa mga bakuran. Kahit hindi tayo big time, dapat magbakuna pa rin tayo. Minsan sinasabi ng iba mga ka-sideline na kapag nagbakuna tayo tapos hindi na bakunahan ang mga manok ng ating kapitbahay, mamamatay daw ang kanilang mga manok. Na-try na po namin yan, hindi naman po namatay ang aming mga alagang manok na hindi namin binakunahan. Ano lang talaga yan mga ka-sideline, by chance lang na minsan mabubuhay yung manok mo, minsan hindi. Kasi nga hindi natin alam kailan aatake yung peste. So mas mainam na bakunado ang ating mga manok. Hindi lang namatay ang manok na bakunado sa pagka o sa pagdating ng peste. Hindi ibig sabihin na pag nagbakuna, mamamatay na kaagad yung mga manok na walang bakuna. Kahit backyard lang tayo mga ka-sideline, dapat alam rin natin kung kailan tayo dapat magbakuna. Kasi napakalaking tulong nito sa atin. So dapat magbakuna lang tayo mga ka-sideline kapag wala pang sakit ang ating mga alagang manok. So dapat wala. Dapat nasa magandang kondisyon ang ating mga alagang manok. Kaya sa pattern ng priming, yung bacteria flushing, ligo, purga, pagkatapos niyan turok ng B-complex, pinupurga ko na yung aking mga alaga. Binabakunahan ko na ang aking mga alaga pagkatapos kong magturok ng B-complex sa kanila. Kasi nga, hindi pwedeng bakunahan ang mga manok na may dinaramdam o may mga sakit. Kasi nakaka-stress ang pagbabakuna. Maaring mamatay pa yung manok natin kapag binakunahan natin yung ating alagang may sakit.
Hindi ibig sabihin na nagbakuna ako, mamamatay na yung mga manok na walang bakuna. Kasi dati meron kaming mga manok na sakitin, tapos sineseparate lang namin, hindi namin sinasali sa bakuna. Nabubuhay naman, kinukontinue lang namin yung panggagamot sa kanila. Tapos kapag nasa kondisyon na, antay na lang ulit ng next schedule ng pagbabakuna. Kasi yung pagbabakuna mga ka-sideline, by schedule yan, every 2 months, every 3 months, or minsan lumalampas kami ng 3 months, o minsan na rin 1 month lang, bakuna na kaagad kapag medyo pumapangit na yung panahon o umiiba yung panahon, ulan, init. So ganun mga ka-sideline, hindi ibig sabihin na yung pagbabakuna kasi namin mga ka-sideline, pinaplano talaga namin. Kasi sayang yung bakuna. Kapag merong sakitin na hindi talaga gumagaling, kal na yan. So ang natitira lang talaga yung mga hindi sakitin. Dito sa aming backyard mga sideline, yung binabakuna lang talaga namin ay yung panlaban namin sa Newcastle's disease. Yan lang po ang bakuna namin. Paulit-ulit lang po. Kasi sa pagbabakuna po, hindi naman po talaga lahat binabakuna namin sa aming alagang manok. Meron pa dibang gumboro, meron pang foul pox, meron pang bakuna para sa Marex. So wala kaming ganyan mga ka-sideline. Newcastle's disease lang talaga yung nilalabanan namin. Nabakunahan na rin natin to mga ka-sideline. Hindi ko magawang mag-video kasi nga ako lang mag-isa. Ayan. Lahat ng manok dito mga ka-sideline nabakunahan na, maliban na lang sa ating J47 kasi parang may sakit yun. Ito sila, tapos na to. Yung J47 na lang talaga na busy natin. So tigil muna tayo sa breeding kasi may problema tayo sa pag-hatch. Hindi siya swak sa time natin. Yung panahon at saka yung pagpapaitlog ay hindi siya swak sa atin. Kaya focus na lang muna tayo dito sa pagpapalaki. Kung may papahatch man tayo, hindi na natin ipapa-incubate. Papabayaan na lang na yung nanay ang magliblim. So yun. Bakit hindi namin binakunahan yung may sakit? Kasi nga hindi pa rin hindi makakatulong yung bakuna sa kanyang pagkakasakit. Maaring makadagdag lang yun sa stress, maaring mamatay yung nagkakasakit kapag binakunahan. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya sinali sa bakuna mga ka-sideline mamamatay na siya. Wala pong katotohanan yung sinasabi na na kapag kulang bakuna yung kapitbahay, ikaw nagbakuna, patay sila lahat. Hindi po totoo yan. Ganitong senaryo lang po. Halimbawa, di ba, sa pagdadrive natin ng motor, lahat dapat mag-helmet. Pero makakadrive pa rin tayo ng motor, makakapunta pa rin tayo sa ating pupuntahan kahit wala tayong helmet, di ba? Yun lang yung senaryo na nais kong ipakita. Na pwede rin namang wala tayong bakuna, makakapagmanok pa rin tayo, mabubuhay pa rin yung manok natin, mapaparami pa rin natin. Pero hindi natin malalaman kung kailan darating yung disgrasya. Kaya nagbabakuna kami kasi kumbaga prevention na lang. Baka dumating yung araw na biglang may mabigat na NCD ang dumapo dito sa aming lugar. So at least 'di ba bakuna kami. Parang ganyan lang din yun sa pagdadrive. Hindi natin alam kailan darating yung disgrasya. Mas mainam na mag-helmet na lang tayo. Parang ganoon lang. So yun mga ka-sideline, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-like and paki-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.